Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at maganda na magawa po natin ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Amen. At napakaganda na tingnan natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. At huwag po tayong tumingin sa tao. Tumingin po tayo sa mga sinasabi ng Panginoon, sa mga pangako ng Diyos sa atin. At yan po yung magpapatakbo ng ating buhay. Amen po ba? So, siyempre, may mga ups and downs po ang mga tao, pero huwag po natin payagan na yan ay maka-disturb sa atin. Ano? Kasi talagang dumarating po yan, mga bagay na ganyan. Kaya, ulit ko, magpakaselan po tayo. Amen po ba? So, importante, pwede sabihin, Pastor, gusto ko magpakatotoo kung masama loob ko ngayon, masama loob ko. Hindi po. Kairalin po natin yung self-control, the spirit of self-control ng banal na spirito. Amen po ba? And even the spirit of peace and joy in our hearts na yan po mag-manifest sa atin, especially sa ganitong gawain po na meron tayo. So, maganda po na handa po tayo sa mga ganong pagkilos ng banal na spirito at hangad ng Diyos na kontrolin lahat ng bagay, pero syempre, dumarating po talaga sa tao yung misa na nasakupan tayo ng takbuhan ng mundong ito. Amen po ba? Pero pag meron po tayong problema, ay lumapit lang po tayo sa Panginoon. At napakaganda na itong buhay na ito ay alay po natin sa Diyos no matter what. No? Itong buhay na ito ay sa Kanya at sa Kanya tayo babalik at maganda na handa natin ang ating sarili. So, sambahin lang natin ang Panginoon. No? Huwag nating isipin yung mga nangyari kanina o yung mga gagawin pa natin mamaya. All you have to do is to focus ourselves to the Lord. At wala pong magagawa yung mga nangyari kanina. Amen po ba? Kung meron kayo na-experience sa trabaho, sa negosyo, sa kapitbahay, sa bahay, sa eskwela, sa man lugar, nangyayari po talaga yung mga bagay na ganyan. Pero wag natin pong bigyan ng puwang ang kaaway para sa gawain ng Diyos ay masira po ito. Amen po ba? At panatag po natin ating puso. Kuya po natin ang nararapat sa araw nito at may gagawin po ang Diyos. Amen po ba? Handa po ba tayo sa gagawin ng Panginoon? Sino po ba nag-expect na may gagawin ng Diyos? Mag-expect po tayo sa gagawin ng Panginoon. At sige po, kantahan natin ng Panginoon. I believe na ito ay isang pagpapala na gusto ng Diyos na maranasan natin sa Kanya. Hallelujah. Let's worship the Lord with all our hearts, with all our soul, with all our mind, with all our strength. O Diyos, iyong dinggin, aking panalangin, ang puso kong ito'y laging laan sa'yo. O Diyos, iyong dinggin, aking panalangin, ang puso kong ito'y laging laan sa'yo. Bigyan mo ng banal na takot, sumunod sa nais mo, na isinawa ng aking puso ay kalooban mo sa buhay ko. Hallelujah. We worship you. We worship you. O Diyos, iyong dinggin,
aking lahat sa'yo. Bigyan mo ng banal na takot, sumunod sa nais mo. Naisin gawa ng aking puso ay kalooban mo. Bigyan mo ng banal na takot, sumunod sa nais mo. Naisinawa ng aking puso ay kalooban mo. Ang banal na takot, sumunod sa nais mo. Naisinawa ng aking puso ay kalooban mo sa buhay ko. Hallelujah. Praise you, Jesus. Magnify your name, Lord God, for you're so good and your mercy endureth forever. Hallelujah. Lord, marami po salamat, Panginoon Diyos, sa hapong ito. Alam namin, Panginoon, na ikaw may hawak na lahat ng bagay. Sa iyo lamang, Panginoon, nakatuon ang isip at puso ng bawat isa. Marami po salamat. Tulungan mo kami, O Diyos, sa gawain ito. Lord, invite all these people, Lord God, na tuwing Wednesday, Lord God, sila'y nanonood. Touch them right now, Lord God, at dalhin mo sila rito, Lord God, sa panonood nitong FB Live nito. Maraming salamat dahil tutulungan mo kami na itaas ang aming pananampalataya patungkol, Lord God, sa iyo. At tunay nga na hindi mo papayagan na kami, Panginoon Diyos, ay maunahan o maisahan ang kaaway, Panginoon. Lord, you said that, Lord God, that you said that your name will be exalted in our midst this afternoon, O Lord God. Kaya kung ano man nagawa naming mali, ano man nagawa naming bibig ng five senses and lahat sa aming buhay, patawarin mo kami. And I pray, Lord, na samahan mo kami na manood, na pakinggan ang salita mo. Isulat mo po ang salita mo sa aming isipan at itusok mo sa aming puso. Your word is a lamp unto our feet and a light unto our path. Tunay nga, Lord, na hindi mo papayagan na manguna ang kaaway, hindi mo papayagan ang anumang uri ng takbuhan sa mundong ito, kundi ang pangunahin mo, Panginoon Diyos, ang pangibawin mo ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan at iyong salita. Maraming salamat, Holy Spirit. You will teach us all things at ikaw ang matataas at masasamba for your glory in Jesus' name. Amen, amen, amen. Palakpakan natin sa Panginoon. Sige po, tayo po'y makaupo and be in the presence of the Lord. At masaya po ba tayong lahat? Amen. At gawin lang natin ang kalooban ng Diyos. Huwag tayo magpatalo sa mga kaisipan ng mundo or ano pa mang uri ng maaring nangyayari sa ating paligid. No, alam naman natin na nasa pandemic po ang ating mundo, pero hindi po yan ang magbibigay sa atin ng hindi po yan ang siyang mangingibabaw sa ating isipan at sa ating puso. Neither ang mga problema sa buhay. Amen? Pangibabawin po natin ang salita ng Diyos, ang presensya ng Panginoon. Amen po ba? Lahat tayo nakakaranas ng, minsan bago tayo dumalo, talagang nakakaranas tayo ng mga hindi magagandang nangyari. Pero sabi nga kanina na hayaan lang natin na ang Diyos ay may gagawin. Amen po ba? Babaguhin niya ating puso, no? Pupunuin niya ito ng pag-ibig, at patuloy niya itong palalakasin, at bibigyan kanya ng mga tamang kaisipan ng Panginoong Hesus, that the Lord wants us to possess the mind of Christ, at yan po yung mananaig sa ating buhay. Amen po ba?
Masaya po tayo lahat? And let the strength of the Lord be our strength for the rest of the day. So yun po yung maganda rito. Kaya sabi ko nga, nag-aaral tayo ng patungkol po sa pananampalataya. At sabi ko nga, we have to experience the Lord na alam natin na walang ibang dapat na ma-experience tayo dito sa mundong ito kundi ang kalooban ng Diyos. At pwede mo sabihin na paano yun, Pastor? Siyempre, kung ano yung nababasa natin, yan din po yung mamayani sa ating mga gagawin. No? Yan din po yung ating application. No? Kaya, ang importante rito, pag sinabi ang Panginoon, all we have to do is to follow and to listen, to follow and to i-apply natin sa buhay natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Amen po ba? Pero ngayon gusto ko sanang tuloy-tuloy tayo sa pag-aaral natin tungkol kay Elijah, the Tishbite. No? At siya po yung sinasabi ko nga doon sa isang kaibigan, kausap ko kagabi, na we have to increase the faith na binigay sa atin ng Lord. Kung meron man tayong pananampalataya na, itaas pa yan. No? At sabi ko nga sa kanya, napanood na share ko sa inyo about the faith of Moses and even the faith of Elijah. Ngayon, pinag-aaralan natin at yan ay isang pananampalataya na I believe ay kakaiba. No? Dahil si Elijah, pag sinabi niyang ako nga si Elijah na hinahanap niyo, nawa ang apoy sa langit ay bumaba at tapukin kayo. At tinupok yung mga even yung captain of the armies ng kalaban or na tinupok yun 2 beses, no? At yung pangatlo, isang kapitan nagsumamo siya na huwag niyang gawin yun at inaanyayahan lang naman siya. So nangyari po na hindi sila natupok yung ikatlong grupo. Pero kung makikita mo kay Elijah, no, ganun lang kasimple. Kung ano sinabi niya, nangyayari po kaagad. So yung nga po yung sasabi kong faith na talagang pinag-aaralan natin na halos inangkin niya yung salita ng Diyos. Halos na kung pag sinabi ng Panginoon, sa salita niya, ang kanya yan. No? Hindi niya yung para tipong pagdududahan. Lalo na mamaya pag-aaralan natin yung tungkol sa kanya. Dagdag na pag-aaral tungkol sa kanya. At the Word of God, actually si Elijah isang instrumentong katulad natin. No? So basahin lang po na natin ito sa 1 Kings 17, 1-7 para masariwa ulit natin kung ano yung mga pinag-aaralan natin before. At sabi rito sa verse 1, nagsalta kay Akab si Alias na taga-Tisbe, isinusumpa ko sa ngalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel na pinaglilingkuran ko, hindi uulani, hindi man lamang magkakahamog sa mga darating na taon hanggang hindi ko sinasabi. Pagkatapos sinabi ni Yahweh, tignan mo hindi uulan, hanggat hindi niya sinasabi, ay tsaka yan siguro ulan pag sinabi niya na. Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit sa silangan ng Jordan, makaiinom ka ng tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Gayon nga ang ginawa niya, lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karit sa silangan ng Jordan. Sa verse 6, umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain. Sa batis naman siya umiinom, ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. Kung titingnan natin dito, na talagang ang ganda nung sinasabi ng Lord na mangyayari sa mga susunod na taon. No? For 3.5 years, hindi uulan. At si Elijah, inutusan niya na pumunta doon sa Kerit Brook, no? Sa batis na yon. At doon siya manirahan, at siya papakainin ng uwak, maga hanggang sa hapon. At siya ay iinom doon sa Kerit Brook na yon ng tubig upang patuloy na mabuhay siya. At tandaan natin, ito po ay nagbigay ng trouble kay Elijah dahil sinong tao na even hari kasi ang kausap niya doon. At talagang siyempre, announce ng hari, hindi raw ulan for 3.5 years, sabi ni Elijah. Kaya siyempre nagagalit ang tao, ba't ganyan ang pronouncement niya, ba't ganyan ang payag niya, na halos nakakatakot, no? At paano na ang buhay, paano na in everything. So, siyempre, hindi naman siya yung Diyos, kundi siya ay inutusan ng Panginoon na maging propeta at magsalita sa harapan ng bansang Israel.
Dahil meron pong plano ng Diyos. So it's the same with us. Nangyari po itong pandemic, pero ano pa sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayon? Dapat ka bang maligalig? Or dapat ka bang matakot? Dapat ka bang mangamba sa buhay mo? Hello? Hindi dapat. Kasi kung ano ang Panginoon, ganun ka rin dapat. So, sabi nga sa James, siya ay katulad natin. No? Sa James 5:17, si Elias ay taong tulad din natin. Mataimtim na niyang dinalangin na huwag umulan at sa loob ng 3 taon at 6 na buwan ay hindi nga umulan. So, kaparehas natin si Elias. Amen po ba? Excuse me. At yan ay talagang katotohanan na mismong ang New Testament din ay nagpapaliwanag na talagang katulad natin siya at nanalangin siya at yan ay nangyari. Dito makikita rin natin, na pag-aralan natin itong mga nakaraan, gusto ko lang i-recap, bakit ipinapunta ni Elijah, bakit pinapunta si Elijah ng Diyos sa Kerith Brook? No? Titingnan natin upang bantayan siya kapag ang oras ng reaksyon itinakda o oras na ipatupad ang pinagagawa sa kanya. So, tinutulungan siya ng Panginoon, ipinipreserve siya ng Lord doon upang siya ay magamit ng Panginoon sa mga susunod pang araw at siya pinalalakas, no? At siya hinahanda ng Panginoon sa gagawin niyang mga maaring assignments, pagsubok, everything, lahat yun maka-encounter niya sa buhay. So nakaka-encounter ka rin ba ng pagsubok? Nakaka-encounter ka rin ba ng testing sa buhay? So nakaka-encounter po tayo. Kahit man ako, nakaka-encounter po ako niyan. At hayaan lang natin ang Panginoon. No? Kung ano yung plano ng Diyos, gagawin niya. Ang importante ay doon tayo sa plano ng Panginoon. Pangalawa, upang ihanda siya para sa karagdagang paglilingkod. No? Talagang marami pa siyang matututuhan tungkol sa pag-asa sa Diyos, lubos na pagtitiwala sa Kanya, pagtsatsaga at pagpapakumbaba na kailangan nating matutuhan. Pagpakumbaba means yung siya ay susunod sa Diyos. At hangad ng Diyos na mayakap niya lahat ito. Kasi kaya nga nung Israel noon, nung bago sila pumunta sa Promised Land, ang sabi ni Yahweh kay Moses, sabihin niya kay Pero, payagan mo nang umalis ang bansang Israel sa Egypt at dadalhin sila sa wilderness kay Yahweh at sila sasamba. Then after that, sila ay pupunta sa Promised Land, sa pinangako ng Diyos. At ang nangyari, doon sila papunta pero umayaw po ang mga Israelites. So, in short, hindi sila pumunta doon sa presensya ng Diyos, kundi gusto nilang pumunta na kagad doon sa Promised Land. At ano nangyari, di ba? Instead of 11 days, o sabihin na natin 2 weeks, ang biyahe nila, inabot pa sila ng 40 years para lang makapunta sa Promised Land. So, it's because tinanggihan nila ang presensya ng Diyos. It's because pagising natin, hindi tayo nagdi-devotion. Mundo kagad ang inaharap natin. Kaya minsan yung isip natin magulo, yung isip natin hindi siya nahawakan ng Diyos. Hindi natin narinig kung ano yung gusto ng Diyos na ipagawa sa atin yung araw na yun. Amen po ba? Kasi mas inuuna kagad natin yung trabaho, inuuna kagad natin, late na ako, kasi late ka na natulog, late ka na magigising, o late ka na rin magigising, pero maaga ka dapat gumising para magtrabaho. Pero anong ginawa mo? Amen po ba? Pangatlo, dahil sa panahon ng spiritual na apostasiya, yung time na yun, maraming tumatalikod sa pananampalataya. Laging naalay ng Diyos ang kanyang mga propeta. So, kaya siya pinapunta ron. Ang gusto ng Panginoon, gagamitin niya ang kanyang mga propeta, gagamitin niya in times of trouble, gagamitin niya even this pandemic, no? Tayo ginagamit ng Lord. Hello, JCF. No? Sama-sama tayo sa gawain nito dahil ito yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Amen po ba? At maaaring ako yung nagpipreach, kayo naman nagpipray at nagtutulungan tayo para makapagpanalo tayo ng maraming kaluluwa sa Panginoon. Amen po ba? Minsan, let's forget ourselves when pertaining to ministry, pertaining to sa gawain natin sa Panginoon. Dapat dito tayo, no? Support tayo, no? Nag-invite kayo, nagpipray kayo, no? JCF, hello. So, we really need each other. At
huwag nating payagan na matalo tayo ng mundong ito, ng mga kung anong iniisip natin, ano yung mga pinagkakabalahan natin. Hello, minsan hindi natin alam mga nangyayari doon. So, gawin lang natin ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? So, I believe your part is this. Manood kayo, sama niyo ang pamilya niyo with your kasambahay, and then isama niyo yung mga friends niyo, invite niyo sila nandun sila sa messenger, invite niyo lang kayo ng invite, and then we have these people na dapat na mag-care para sa kanila. Sabihin niyo lang. Actually, nakakarating tayo hanggang Israel, hanggang Malaysia, hanggang Norway. Doon ang ating balita nito, although nakakatuwa dahil kalooban ng Diyos siya na maabot natin ang mga taong iyon. Pero church, nulit ko, tayo yung nandito, tayo yung binigyan ng Lord ng role nito para magkaisa at i-share ang gospel sa mga taong ito. So maganda, sama-sama po tayo. Amen po ba? Amen. Ano mga naranasan ni Elijah sa pamumuno ng Diyos sa buhay niya? Una-una, ang tinig na narinig niya. Narinig niya ang tinig ng Diyos. Napaka-importante ito sa atin kasi ito yung magdadala sa atin sa tamang prinsipyo, tamang gagawin sa pang-araw-araw nating ginagawa. Paggising natin, i-relate ko na lamang sa ating buhay sa pang-araw-araw. Ito si Elijah, yung time niya, for sure, may pinagagawa sa kanya, big assignments. Pero in our times, pwede ko i-relate na lamang ito sa ating devotion. At devotion natin ay ibig sabihin, yung pakikipagnig mo, paggising mo, ito na. So dapat tinig na narinig niya. So yan yun mga naranasan niya sa Diyos. Kasi kailangan niya talagang maranasan ang salita ng Diyos. At siya ay talagang bihasa sa pakikinig sa Panginoon. Kung babasahin lang natin ang 1 Kings 19:9-12, ito yung mga nakalipas na mga sumunod na ginawa niya after the Kerit Brook. Sabi niya sa verse 9, pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi, walang ano-ano yung nagsalita sa kanya si Yahweh, bakit ka narito, Elias? Sumagot si Elias, dahil po sa aking pagmamalasakit para sa inyo, Yahweh, Diyos ng mga hukbo, tinalikdan po ng bayang Israel ang inyong tipan, winasak nila ang inyong mga dambana at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na po lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. So doon nakita mo na talagang nakatagpo niya ang Panginoon, pero dito hindi po nagpakita ang Lord sa kanya face to face, kundi ito po ang nangyari. Ganito ang sagot na sa kanya, lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. So kung titingnan mo yung harapan na yan, kung pag-aaralan natin yan, ay nandoon ang presensya ng Diyos sa ibabaw ng bundok na yon, pero wala pong nilalagay na katulad niya nung kay Moses na nakaharap niya ang Diyos. Amen po ba? Pero mamaya makita natin kung nasan ang Diyos. Yan time na. Pagkasabi nito'y dumaan si Yahweh, umihip ang napakalakas na hangin, sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin si Yahweh. Wala sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. So, dun siya nangungusap, sa kanya mataas malaki ang porsyento na more on impressions, more on the still small voice, more on narinig niya ang sinasabi ng Diyos. So ganun ang nangyayari sa kanyang pakikipag usap sa Panginoon o yung pakikipagtagpo niya sa Diyos. It's more on still small voice. It is the same with us. Ako na-experience ko rin minsan, pero kadalasan more on impressions po sa aking puso. So iba't iba, marami po yan, no? Meron pong sa pagitan ang Lord ay nangungusap sa dreams and visions, transvision, katulad po ng na-experience ni Peter nung umakyat siya sa roof deck,
tapos ang translation, no, na experience po ni Philip, ang visitation of angels, minsan na may angels na dumarating na hindi mo alam, no, pinadala ng Panginoon, tinanggihan mo or hindi mo siya tinulungan or what, at maaaring sa circumstances nangungusap din ng Diyos. So marami po na napag-aralan na rin natin sa JCF po yan. So ito po yung tinig na narinig ni Elijah. Importante po kasi. So tayo kadalasan, ngayon sa panahon natin, dito po tayo nagre-rely. Kung ano nasa sinasabi sa salita ng Diyos, kung ano yung nakasulat, yan po yung ating number one na bantayan o basihan kung ano yung dapat natin madinig from the Lord. Pangalawa, ang pangakong natanggap niya. Pagtapos niya makarinig ng tinig, meron siyang mga pangakong natanggap. So, napaka-importante kasi yung makikinig ka, and then sa pakikinig mo, darating po yung pangako. Pangako or commands, whatever, na words from the Lord or assignment na dapat mong gawin, at yan ay dapat mong tuparin. Dahil yan ang pinagagawa ng Diyos. Actually, brothers, sisters, kaya tayo nabuhay dito is because of the Lord. Yan ang kalooban ng Diyos. Yan ang gusto niya. Dahil gusto niya na tayong lahat ay para sa glory niya. No? Hindi tayo nabuhay dito, hindi tayo naging anak ng Diyos para lamang sa, yes, magandang buhay, tama yan, nandiyan yan, pero ang pinaka-importante yan, dahil yan yung gusto niya mangyari, we are the clay and He is the potter, at para sa glory niya. No? Gusto niya mag-glorify siya sa pamagitan natin. So, kung titingnan natin, ang pangakong natanggap niya, ni Elijah, ay sa 1 Kings 17 verse 2 to 4, pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng karit sa silangan ng Jordan. Utusan siya, pumunta siya ron. Makaiinom ka ng tubig. Alam mo bakit importante itong verse 4 na ito? Basahin ko muna. Makaiinom ka ng tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Tandaan mo, kapatid, si Elijah is not a farmer. No, hindi siya nagninegosyo, wala siyang trabaho, whatever. Ang gawain niya ay maging propeta ng Diyos. Pero tingnan natin, ano ba ang mangyayari yung time na yan? Di ba magkakaroon ng famine, taggutom for 3.5 years. Pero anong pinangako ng Diyos? Magugutom ba siya? Hindi. Paano siya hindi magugutom? Di ba? Dahil bibigyan siya ng uwak, no, maghahatid sa kanya ng pagkain. At iinom siya sa tubig ng batis, ng Kerith Brook. So dito pa lamang yung pangako na yan, sufficient na yan, di ba? Kung sana, wow, wala na akong problema. Hindi siya magtatrabaho, pero yun ang utos ng Diyos. No? Hindi ako mapapagod, kasi pag nagtrabaho, mapapagod lang ako. Hindi. Kung hindi yan ang pinagagawa sa kanya ng Diyos at pinangakuan siya na siya ay papakainin, siya ay mabubuhay, kahit sa abutin pa ng 3.5 years yung taggutom na yan o yung famine na yan. At hindi lang yan ang nangyari sa kanya. Marami pa akong babasahin natin tuloy-tuloy ang 1 Kings chapter 17. So sa utos ng Diyos ay darating ang kanyang pangako palagi. Pag may inutos ng Diyos, may pangako yan. Amen po ba? Pag sinabi ng Panginoon, may sinabi sa iyo na ganito ang mangyayari, it will come to pass no matter what. Yan yung sinabi ng Diyos sa iyo at mayroong pangako yan, kalakip na pangako. Importante, puntahan natin yung kalooban ng Diyos. Importante, kung meron ka mang pumapasok sa pag-alboroto, alisin mo lang yon at puntahan mo yung pinangako ng Diyos. Mahal tayo ng Panginoon at kung tayo nawiwindang dito sa pandemic na to or nasisiraan tayo ng loob kung paano tatakbo ang buhay natin or nakaranas ka ng mga na-encounter ka ng mga maliliit na problema, let's forget it. Amen po ba? Importante makinig tayo, marinig natin ang tinig ng Diyos at meron tayong pangako na matatanggap sa bawat tinig na sasabihin niya, sa bawat commands. There's
there's a certain promises na tutuparin ng Diyos. Kaya puntahan natin yan. Amen po ba? Puntahan natin yun at mahal na mahal tayo ng Diyos. No? At importante yan. So, wag nating waglitin yun. Wag nating pabayaan yun. Wag nating, it's because of one thing na yun pa yung ating pupuntahan. No? Mahal ba natin ng Panginoon? Mahal ba natin ang kapwa natin? Mahal niyo ba ako? Amen. So, tuloy-tuloy lang tayo at I believe na ayusin ng Panginoon lahat siya. So, pangatlo, ang pagsunod na ipinakita niya. No? So, paano yun? No? Si Elijah ba'y sumunod? Sumunod si Elijah no matter what. Amen po ba? Pinanindigan niya, tinayuan niya. Sabi nga, sinusumpa ko, hanggat hindi niya sinasabi, hindi po mangyayari. At yan, inangkin niya mismo ang pangako ng Diyos. Sinabi ng Panginoon, akin to. Tatayuan ko to. No matter what, hindi ko tatalikuran ang mga bagay na to. Yan ang yayakapin ko, sabi pa niya. Yan ang makikita natin sa mga susunod na pag-aaralan natin. So he did what the Lord had told him. Ginawa niya to. 1 Kings 17:5, gayon nga ang ginawa niya. Diba? Ano raw ginawa niya? Ganun nga. Sumunod siya. Hindi siya parang nagpatumpik-tumpik. Hindi siya parang nag-urong sulong. Totoo ba yung sinasabi ng Diyos? Yes! The mere fact na sinabing lumakad siya at nanirahan sa may batis ng karit sa silangan ng Jordan, pinatunayan niya ng salita ng Diyos na si Elijah ay sumunod. Hello? Yun ang makikita natin sa Kanya. Sinabi ng Diyos, yes. Etong gagawin, yes. Sa kanan ka, yes. Kaliwa siya, yes. Punta ka sa Kerit Brook, yes. Punta ka sa Saripat Woman, yes. Hello? Punta ka sa bundok ng Mount Horeb, yes. Wala siyang alinlangan sa lahat ng mga sinasabi ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Kapag sinabi ng Panginoon, tuloy-tuloy siya. Walang anumang napakahalaga sa Panginoon kundi ang ating pagsunod. Tandaan natin. Kasi, yes, minsan di tayo nakakasunod. Pero huwag natin condemn ang sarili natin because in Christ there is no condemnation in our times. At ang gusto ng Panginoon ay we're striving, gusto natin magpatuloy, gusto natin magpupursige tayo na puntahan at gawin yung kalooban ng Diyos. No? Huwag natin condemn sarili natin kundi tayo nakasunod. No? Hindi ka pinafinal ng Lord na wala na. Alisin mo na yung pag-ibig mo sa Kanya. Alisin mo na yung pag-care mo sa Kanya. Alisin mo na ang lahat ng dapat. Hindi ganyan ang Panginoon, di ba? Hindi siya inutusan ng Diyos, Ama, na hindi kayo sumunod, alisin ko na yung pag-ibig ko sa inyo. Hindi po gano'n. Amen po ba? Amen. Ang importante, nandun pa rin, intact pa rin. That's the heart of God. Amen po ba? Amen. So, obedience is better than sacrifice. Kung babasahin natin, gusto ko lang puntahan ito kasi napaka-importante sa Diyos ang pagsunod. Amen po ba? Amen. Ito po yung time nung kay King Saul na hindi siya nakasunod. No? At hinayaan niya na siya ay masunod niya ang mga nasa paligid niya, tao, sarili niya. No? Kung ano man yung dinidikta ng kanyang kaisipan, dinidikta ng kanyang puso, diyan siya sumunod. Kaya ano nangyari sa kanya? Kung mabasahin natin sa 1 Samuel 15:22, kinat ko lang gusto ko makita yung pagsunod dito. Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Kanya ay higit sa handog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. So obedience is better than sacrifice. Kahit na ba sabihin natin sumusunod tayo or nagagawa natin ang pagsiserve sa Lord, the ministry, o nag-offering ka, whatever, pero kung hindi ka rin naman sumusunod, so wala rin pong saysay doon. Wala rin pong
ganda sa mata ng Diyos. Dahil ang Diyos ay mas gugustuhin niya pa ang pagsunod kaysa doon sa mag-offer ka ng maraming malaking pera, mag-offer ka ng service mo, gumawa ka, whatever. No? Kasi yung ginagawa mo ay hindi ka nga sumunod, tapos yung ginagawa mo ganun, anong kalulugdan ng Diyos? Kung titignan mo yung ginawa ni Prophet Jonah, no? Inutusan siya ng Lord pumunta sa Syria at sabihin, o sa Nineveh, na warningan niya yung mga tao pero ayaw niya. So, obedience is better than sacrifice. Yes, prophet siya pero hindi niya magawa yung pinagagawa ng Diyos sa kanya. So, what's the use of being a prophet? What's the use of para saan pa yun? Kung hindi na rin naman masusunod yun. So, useless lang din. So, mas maganda sumunod tayo. Even sinabi sa Proverbs 21 verse 3, Lord, ang paggawa ng matuwid ay kalugod-lugod at kalugod-lugod ay higit na kasiya-siya kay Yahweh kaysa mga handog. So, offering is maraming pera ang Diyos. Ibig sabihin, hindi kailangan ng Diyos ang material things, pero ang importante sa Panginoon ay masunod natin yung pinagagawa niya. Amen po ba? Tulad niya ng pinagagawa niya na magsama-sama tayo dito sa FB Live na to at let's reach out these people na ma-share sila ng gospel at ma-disciple natin sila at yun ang pinakamagandang gawin para lalo natin maramdaman kung ano yung nasa puso ng Diyos. Paano naman ang ating pagmamahal? Di ba? Pwede kong gusto ko isingit yung, siyempre, dito natin makikita, do we really love the Lord with all our hearts, with all our soul, with all our mind, with all our strength? Kasi importante sa Panginoon kung iniibig natin siya. Ano sinabi niya sa John 14:15? Para makita natin. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. If you love me, you will follow me. That's the word of the Lord Jesus Christ to His disciples and to all of us. It's because napaka-importante sa Panginoon yung pagsunod. Napapakita natin that we are the disciples of the Lord kung tayo sumusunod sa Kanya. Pero kung hindi, how come? Amen po ba? Sa lifestyle, everything. So, paano yun? Sabihin natin, Kristiyano tayo, pero ginagawa natin. Makamundong bagay, ginagawa natin. Nagmumura tayo, sisinungaling, magawa ng kung ano-anong bagay na gawain ng isang mga hindi anak ng Diyos. So, ano ang mangyayari sa atin? Amen po ba? So, importante sa atin ay gawin natin yung pinagagawa ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya ano ang pagsunod kay Elijah? Dahil si Elijah ang ating teksto, si Elijah ang ating pinag-aaralan. Ano po ba nag-transpire sa kanya? Ano ang pagsunod niya? Una-una, ang pagsunod ni Elijah ay aktibo, very active. Siya ay nagpunta sa ginawa niya. Very active siya. Nung sinabi sa kanya ng Lord, pumunta ka doon, ginawa niya agad yun. At hindi siya nagpatumpik-tumpik, hindi siya, kumbaga sa mamaya na lang, tutulog pa ako, naantok pa ako, wait, hello. So, hindi. Elijah is very active person. Ibig sabihin active dito, talagang sinabi ng Diyos, excited siya rin. Punta ako. Hello. Pinapunta ka ng Panginoon doon, gawin mo. Ito ang ituro mo. Ito ang gawin mo dito sa FB Live nito, gawin mo to. Amen po ba? So, very active. No? Wala pong nasasayang na oras, wala po siyang, kumbaga sa tinatapon na oras. Sunod agad siya. Kaya sabi sa 1 Kings 17:5, ito 1 Kings 17:5, almost ito yung sagot dito sa mga pagsunod ni Elijah.
No? Gayon nga ang ginawa niya, lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karit sa silangan ng Jordan. Nung sinabi sa kanya, pumunta ka doon, ano ginawa niya? Aktibo siya, very active siya. No? Nagpunta siya agad doon at ginawa niya yung sinasabi ng Lord sa kanya. So hindi na siya nagpatumpik-tumpik, hindi na siya nagpatagal, hindi na siya nag-isip-isip, hindi na ba yung parang nagsigurado pa siya. Sigurado ba yun, Lord? Mamaya, wala namang wifi dun eh. O kaya, paano na yung ano ko? Hindi na ako makakapag-TikTok niyan. Di ba? Wala namang ano dun, wala namang 7-Eleven dun, no? 7-Eleven. Wala namang mapupuntahan na magandang lugar doon. Walang sosyalan doon, no? Hindi. Tuloy lang siya at yun na kaagad, no? Automatic. Kasi meron siyang relasyon sa Diyos. Meron siyang gustong tapusin sa buhay. Amen po ba? Kasi He loves the Lord. Mahal niya ang Diyos. Kaya if you love me, you will follow me. Pangalawa, instant. Pagsunod ni Elijah ay instant. Ginanap ng walang pag-aantala o delay. No? Na-delay ba siya? May nakita ka bang, wait, Lord, punta muna ako sa ka ba punta? 9-11, 7-Eleven. Lord, teka muna, medyo papaalam muna ako sa mga magulang ko, medyo titingnan ko muna kung kaya ko yung bagay na ganyan, titingnan ko muna kung ako ay kapayag ang pamilya ko, titingnan ko muna kung, marami kang tinitingnan, marami kang munang unuuna, no? Hindi na niya pinayagang ma-delay pa yun. Ginawa niya agad yun para hindi na siya maisahan pa ng kaaway, para hindi na siya magbago ng isip or puntahan pa yung kaisipan na maaring mawalan pa siya ng gana or whatever, no? Kundi instant, ginanap ng walang pagkaantala o delay. Pangatlo, kinumpleto niya yung ayon sa salita ng Diyos, no? Kumpletong ginawa. At kung makikita natin, siya ay isang taong preparado, isang taong o isang propeta ng Diyos. Sabi mo kasi propeta siya, pastor eh. Kahit na sino siya, ang importante mahal niya ang Diyos. Kasi pag mahal mo ang Diyos, gagawin mo yan ng kumpleto. Amen po ba? Amen. Hindi mo yan pababayaan na may mawaglit ka. Amen? No, may mapabayaan ka. Kundi kung maaari detalyado, kung maaari procedural, nandoon lahat na gagawin mo siya. Kompleto. Kaya sinabi sa 1 Kings 7:5-6, gayon nga ang ginawa niya, lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karit sa silangan ng Jordan. Umaga't hapon may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain, sa batis naman siya umiinom. Paano ko nasabi kompleto? No? Out of these verses, ay nakita natin, in-highlight ko yung sa batis naman siya umiinom. So nakita ko doon na kompleto niyang ginanap ang sinasabi ng Diyos. Sabi ng Diyos niya, kaiinom, yan ang iniinom niya. E paano kung merong echas? Hindi. Kung kunyari merong dumumiro sa dulo at yung tubig na yan, dumaan doon, di ba? Hindi maiwasan namin mga tao doon sa dulo at doon sila pupupo. Di paano? Di nainom niya lahat yun. Coliform na yun. Cauliflower, coliform. So, ano ang mangyayari? Di ba? Pero sa batis naman siya uminom. At dahil sinabi yan ng Diyos, kumpleto niyang sinunod. Naghintay siya sa uwak, umaga, sa hapon. Hello? At hindi siya nag-worry, I believe. Diba? Hindi siya parang tipong eto hindi ko muna gagawin to kasi madumi itong batis eh. O tiga, eto hindi ko gagawin to, yung uwak ng dala-dala sa akin ngayon eh, puro chichirya, baka sumakitan tiyan ko. Diba? Hindi eh. Talagang
Kung ano yung dala-dala na iyak, ay, iyak tuloy, iyak. Ano iyak? Dala-dala ng uwak. No? Eh, yun ang, hindi naman ako umiiyak. No? Yun ang kakainin niya. Di ba? So, magsaya siyang ginawa, ginampanan. No? Aktibo niyang ginawa. At hindi siya naantala o dinelay ang mga pinagagawa sa kanya ng Diyos at kumpleto niyang, no? Ayon sa salita ng Panginoon, kinumpleto niyang gawin lahat yung nangyari na yan dahil ang pagsunod ay yan ang gusto nating makita dito. Nakita niya that he is a true follower of God sa pamagitan ng pagsunod. Amen po ba? Amen. Amen? So, pang-apat, walang pag-aalinlangan o question. Hindi nga siya kung titignan mo sa Bible, no, wala eh. Hinanap ko kung meron man nag-question ba si Elijah. No, wala. Actually, nung pagkasabi pa lang sa kanya ng Panginoon, hindi na siya nagtanong. No, it's the same with Abraham, na talagang pagpunta ron, pumunta siya kaagad. Hindi na tinanong kung, Lord, meron bang, katulad na sinabi ko kanina, meron bang wifi dyan? Meron bang internet provider doon? Abot ba yung signal doon? Hello? Lord, sigurado ba na darating ang mga uwak? Baka mamaya, tanghaliin na yun, gutom na ako. Hello? Lord, sabi mo, umaga at saka hapon, darating ang uwak. Baka mamaya, na-traffic pa yun. No? Mamaya, umorder pa ako sa Grab. Grab na lang ba? Hello? So, wala siyang tinatawag na question o pag-aalinlangan or ito ba ay makakabuti sa akin? Ako ba ay lalago dyan sa sistema mo, Panginoon? Lord, mangyayari ba talaga yan? Baka paano mangyayari yan? Baka naman biro lang, binibiro mo lang ako, Panginoon. Hello? Baka, Panginoon, baka hindi para sa akin yan, baka para sa iba yan. Diba? Kaya pag sinabi ng Lord, it will come to pass, it will come to pass. No matter what. Gagawin at gagawin ng Panginoon yon. Sinabi niya yan, punta ka sa Keret Brook. Amen po ba? Amen. Naintindihan po ba natin? Amen. So, wag tayong, katulad na sinabi niya kay Hosea, di ba? Pinag-aaralan na si Hosea, mapangasawa mo ang isang patotot, prostitute. So, pakasalan mo siya, maasawa mo siya. So, ano ginawa ni Hosea? Yes, Lord. No matter what. Desire mo yan. I live under your pleasures. No? Ganun lang talaga yan. Kung gusto natin maging propeta, kung gusto ang propeta o pastors o kung tinatawag man tayo, gagawin talaga natin. Amen po ba? Amen. Kaya, magsasama ang loob mo kung ikaw ay may sinabi ang Panginoon sa'yo na gano'n. Actually, hindi naman talaga sama ang loob mo kasi yan ang dinidesire mo mangyari sa buhay mo. Pero minsan, kapag nakikita mong mahirap yung mangyayari, mahirap yung tatahakin mo, nag-iisip ka na na, sa akin ba yan? Hello? It is like Stephen. Bata pa siya. Isipin mo, stone to death ang kinamatay ni Stephen, pero hindi niya inintindihan. Amen po ba? Dahil yan ang kalooban ng Diyos. Kaya ang sinabi sa 1 Kings 19:10, ito naman yung kanina nabasa natin nung siya ay nandun sa bundok. No? Ang gusto ko lang may pakita rito yung pagmamalasakit. Sumagot si Elias, dahil po sa aking pagmamalasakit para sa inyo, Yahweh, Diyos ng mga hukbo, tinalikdan po ng bayang Israel ang iyong tipan, winasak nila ang inyong mga dambana at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na po lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. Take note, ha? Siya na lang natitira. Ang point ko dito, yung pagmamalasakit para sa inyo. Yung pag-ibig ni Elijah sa Diyos. Yung gusto ng Diyos na tayuan niya. Yung gusto ng Diyos na maging attitude niya pertaining to this. At ginampanan niya ng gusto yun. Amen po ba? Amen.
Ayan ang pagsunod na dapat natin makita sa ginawa ni Elijah. Walang talaan ay tinanong niya kung paano makapagdadala ng pagkain ng mga ravens o kung paano mapanatiling tumatakbo ang brook sa oras ng tagtuyot. Wala siyang question. Wala. Hindi niya pinayagan na ang sasabihin ng Diyos ay hindi totoo. Hindi niya pinayagan na ang sasabihin ng Diyos ay may pag-aalinlangan sa puso niya. Kapag sinabi ng Diyos, it will come to pass no matter what. Kahit na yung partner mo ang yung nag-aalboroto, kahit na ano pa ang nagawa ng kasama mo, nagawa ng pamilya mo, nagawa ng kapitbahay mo, nagawa ng sino man, hindi mo siya titignan ng gusto. Ang titignan mo ay sinabi ng Panginoon. Naintindihan ba natin? Dahil importante sa Diyos ang pagsunod. Importante sa Diyos. Kasi pag sumunod tayo, it means we love Him. Amen po ba? If you love me, you will follow me. Naintindihan ba natin? So maiksi lang aking pinag-aralan ngayon, pero ulit ko, naka-series po tayo, tuloy-tuloy tayo, at gusto ko na next Wednesday ay manood ulit tayo upang makita natin yung mga susunod na paano itong pananampalataya nito ay palalalimin at patitibayin ng Diyos. Maaaring pananampalataya mo ngayon nagwe-wave, gumagano, gumigewang. It is because of experiences. It is because of testing. It is because of, sabihin na natin, hindi ka makasunod. No? Pero sabihin ko sa iyo, hawak ng Panginoon yan. Ang gusto ng Lord, faith cometh by hearing and hearing by His Word. Makinig lang tayo, itataas ng Panginoon ang pananampalataya mo. Sabi ko kasi, one word lang ang madinig mo sa salita ng Diyos. It can change your whole life. Kayang baguhin ang buhay. Kayang baguhin ang isang salita na yan. And that word is the Lord Jesus Christ. Sa salita na yan, babaguhin niya ang buhay mo. Amen mo ba? Amen. Mabuti po ba ang Diyos? Masaya po ba tayo? May natutunan po ba tayo? Sige po, tayo po tayo lahat at tayo po yung mananalangin. Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. For you're so good and your mercy endureth forever. Hindi mo papayagan na kami, Panginoon Diyos, ay pariwara. You are so good. You are so good. Hallelujah. We worship you. We glorify your name, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, marami po salamat sa oras pong ito. Patunay nga na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hangad mo ang buhay namin, Lord God. Ikaw lang ang may hawak mo. Ano man ang aming ginagawa, Panginoon Diyos. Maaring ito ay hindi angkop sa kalooban mo. Maaring kami, Panginoon Diyos, ay naabala sa mga ginagawa namin. Patawarin mo kami, ang Diyos. Lord, nangungusap ka sa amin, pero hindi ka namin, ini-ignore ka namin, maaari, or hindi ka namin nadidinig dahil abala kami sa mga ginagawa namin. Forgive us, Lord God. Lord, tulungan mo kami. Help us, all of us. Maraming bagay dito sa lupa, Panginoon Diyos, na maaaring kasira namin. Pero tulungan mo kami. Sa'yo lamang kami, Panginoon Diyos, umaasa na kaya mong gawin ang lahat ng bagay. Nothing is impossible to you. Tulungan mo bawat isa sa amin. Lahat na buo na aking mga kapatiran. Sa JCF man sila, o taga-ibang church, or nasa ibang bansa, Panginoon Diyos. Malayo man sila. The body of Christ. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos, lahat ay mga pop-up, Lord, doon sa kalooban. Tulungan mo, Panginoon Diyos, na marinig namin ang tinig mo, marinig namin ang assignments, ang gusto mong gawin namin, Panginoon Diyos. Yeah, Lord, help us. Help us. Tulungan mo kami. And I pray, Lord God, na sa bawat utos, sa bawat principles na binibigay mo sa amin, Lord, alam namin may kaakibat siya na pangako. Tinututo pa rin mo, Lord, ng lahat na yun dahil gusto mo ang mga anak mo, Lord God, ay maranasan ka ng gusto. And out of that commands,
out of that principles, Lord, there is corresponding promises, Lord God, na mararanasan ng bawat isa. Because you said that you came that we might have life and have it more abundantly. And I pray, touch your people this afternoon. Puwi mo sila. Bless your people right now, Lord God. Lagay mo sa puso nila ang desire mo. Lagay mo ang nararapat nilang gawin. Hallelujah. Thank you, Jesus. At kapatid, kung hindi ka pa, wala ka pang right relationship sa Panginoon, sasabi mo na, gusto kong makilala ng gusto ng Panginoon. We will pray and I will pray for you. Sumunod ka sa isang panalangin at mananalangin tayo. Panginoong Yesus, maraming po salamat sa oras pong ito. Naniniwala ako, ikaw ang Diyos ang bumaba rito. Nagkatawang tao. Gusto mo kaming iligtas dahil sa aming mga kasalanan. Kaya pinayagan mo na ikaw ay patayin sa cross ng Calvary. Isang offering para kami, Panginoon, ay mapatawad sa aming mga kasalanan. Patawarin mo kami, linisin mo kami, at sa oras pong ito, nakikipagrelasyon po ako sa iyo. Tinatanggap kita bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng buhay ko. Maraming po salamat sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon. So God bless po at kita tayo sa Friday at may gagawin po ang Diyos. No? At tulong-tulong po tayo dito. Huwag po nating talikuran ang pinagagawa ng Diyos sa atin. Tandaan natin, 100 lang to. Ibig sabihin, dadaan lang po to. Then, final na po. Huwag natin kaligtaan na dumaan ang mga bagay nito. Kay Elijah, dumaan ang Panginoon doon. Pero kung di na pinansin nyo, ang dami niyang na-miss sa buhay niya. Pero tandaan natin, sa lahat ng pinagawa ng Lord sa kanya, nakita mo, isa siya sa mga, ni-rapture ng Panginoon. Kakaiba experience mo. Ayun mo ba? Gusto ba natin maka-experience ng kakaiba? Experience from the Lord? Sunod tayo. Magtiyaga po tayo rito sa FB Live natin. Amen po ba? Gawin natin ang kalooban ng Diyos. So God bless po. Mag-invite lang po kayo sa susunod at I believe na meron pong gagawin ng Panginoon. At just keep on praying, doing the will of God. Pag-pray nyo rin po ako. No? Sabi sa inyo, lahat tayo may kainaan. Kaya I really need your prayers. So God bless po. Kita tayo sa Friday. At gawin lang po natin ang kalooban ng Diyos. Mag-devotion kayo, mag-pray kayo. And God bless you. Poprotektahan po kayo palagi ng Diyos. At mahal po kayo ng Panginoon. At mahal po rin po kayo. God bless po. God bless.